Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Mabilis na pinalibutan ng mga tauhan ni Julius sina Aster at ang kanyang mga kasama. Dahil sa pagsisikip ng kanilang paligid mula sa lahat ng direksyon, kumalat ang takot sa grupo, at kitang-kita ang panghihina nila habang lumulobo ang sitwasyon. Si Julius naman ay nakatayo sa malayo, tumatawa ng malakas na parang tipikal na kontrabida, at iniutos sa kanyang mga tauhan na hulihin sila. Nilinaw niya na mga first-year students ito mula sa Iron Guide at nangakong magbibigay siya ng magandang gantimpala kapag nagtagumpay sila. Inutusan niya ang lahat na lagyan ng maskara ang mga bihag at dalhin sa kanya. Walang sinayang na oras, sabay-sabay na sumalakay ang lahat ng tauhan ni Julius. Nahirapan si Vigor na manatiling nakatayo at bahagya lamang niyang nasalo ang isang paparating na pag-atake gamit ang kanyang espada. Habang nagpapatatag siya, nabatid niyang naging delikado na ang sitwasyon. Napagtanto niyang ang kanilang mga kalaban ay mga senior student mula sa Gesto. Sa kanyang paligid, mukhang lubhang naguguluhan ang lahat, hindi makasabay sa biglaang pressure. Si Naylan, habang lumalaban ang buong pagsisikap, ay nahihirapan laban sa lakas ng kalaban. Naging malinaw na napakalakas ng kanilang mga kalaban, na ang karamihan sa kanila ay level 4 pataas, hindi may kakaila ang agwat sa lakas. Kasabay nito, pinagnilaya ni Vigor ang sitwasyon, na pagtantong balang araw ay gusto niyang harapin si Elmheim, pero hindi niya inaasahang mangyayari ito ng ganito. Ang biglaang pag-atake at malupit na realidad ng agwat sa lakas ay lalong nagpalala ng lahat. Ramdam niyang lubha silang dehado. Dahil sa lumalaking pag-aalala, lumingon si Vigor kay Aster at humingi ng direksyon. Naunawaan niyang kung magpapatuloy ang ganitong paraan, sila rin ay mahuhuli tulad ng iba na pinilit na magsuot ng mga maskara. Habang lumalakas ang labanan, lumipat ang focus kay Aster, sabay-sabay na sumalakay ang ilang kalaban sa kanya. Sinubukan siyang dahanin sa dami, ngunit nanatiling kalmado at matatag si Aster. Sa isang mapagpasyang pag-atake, hinadlangan niya ang kanilang pagsalakay at sabay-sabay silang natamba. Agad na binago ang takbo ng laban sa kanyang pabor. Maingat na pinagmasdan ni Aster ang kanyang paligid, tinitigan ang bawat nangyayari sa larangan ng digmaan. Pinagmasdan siya ni Vigor at nanlumo matapos muling masaksihan ang kanyang kapangyarihan. Nabatid niyang mayroong napakalakas na aura si Aster. Ibinaling ni Aster ang kanyang atensyon kay Julius na may malamig na ekspresyon at hiniling na malaman kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Tumugon si Julius ng nakangisi, sinabing huwag gumawa ng ganoong mukha at tinawag siyang kanyang pinsan. Aniya, ito ang kanyang sariling paraan ng pagpapakita ng kabutihan. Ipinaliwanag pa niyang ang iba ay hindi naman talented at walang silbi, mga taong nabubuhay lang dahil sa kanyang awa. Ayon sa kanya, natutuwa lang silang maging cadet. Kapag mababa ang kalidad ng nasa ibaba, pati ang nasa itaas ay nawawala ng respeto. Dahil siya ang nasa tuktok, hindi niya kayang payagan ng gayong kahinaan, kaya nagpasya siyang kontrolin ang lahat ng siya na mismo, sa pamamaraan ng Elmheim. Habang patuloy na nakangisi si Julius habang may hawak na shack, pinutol siya ni Aster. Nilinaw na hindi niya hiniling ang anuman sa mga paliwanag na yun. Naguluhan sandali si Julius sa kanyang tugon. Sa sumunod na sandali, tumigas ang ekspresyon ni Aster dahil sa determinasyon. Inactivate niya ang kanyang mana, at ang kanyang espada ay nababalot ng pulang aura. Habang tuwiran siyang sumugod papunta kay Julius, hiniling niyang alisin ang maruming pink na substansya sa bibig ng kanyang kapatid na babae. Nilinaw ang kanyang tunay na intensyon. Subalit bago pa man tumama ang kanyang pag-atake, may hindi inaasahang nangyari. Biglang sumulpot ang kapatid ni Aster na si Alphen at hinarang ang kanyang pag-atake. Laking gulat ni Aster sa nakita, si Julius, na nakangisi pa rin, ay nagsabing huwag siyang magtampo. Aniya, kusa raw sumama ang kapatid ni Aster sa kanya. Sinabi pa niyang kung nag-aalinlangan si Aster, tanungin niya mismo si Alphen upang kumpirmahin. Si Lilians noon ay tumugon ng nakangisi at tinawag si Aster na maldito. Sa sandaling yun, napaisip ng malalim si Aster, napagtanto niyang matagal na siyang hindi nakakatanggap ng balita mula sa kanyang kapatid. Ang kanilang ina ay nag-aalala tungkol sa kanya, at ngayon sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang totoong nangyayari. Si Aster at Alphen ay biglang sumugod sa isa't isa ng buong bilis, agad na nagkalapit sa isang iglap. Nagkabanggaan ang kanilang mga espada nang may lakas habang lumilipad ang mga tilamsik ng apoy. Sa sandaling yun, sinubukan ni Aster na makausap ang kanyang kapatid, sinabing hindi niya maintindihan ang nangyari.
ngunit iginiit niyang hindi kailangang sumunod sa utos ng lalaking yun. Habang nakadaupang palad ang kanilang mga espada, bahagyang yumuko si Alphen at tahimik na sinabi ni Aster na siya na ang magliligtas sa kanya mula ngayon. Laking gulat ni Aster sa kanyang narinig, dahil sa pagkabigla, likas siyang umatras, lumikha ng distansya sa pagitan nila. Nagbago ang sandali nang sumugod sina Nolan at ang iba pang nasa ilalim ni Aster mula sa likuran upang takpan siya. Sinalakay nila si Alphen, naiinis sa tinuturing nilang pag-aalinlangan, at tinanong kung bakit nag-aaksaya ng oras sa napakahalagang sandali. Kasabay nito, ibinaling ni Nolan ang kanyang focus kay Julius, itinutok ang kanyang espada ng tuwiran sa kanya. Humakbang siya ng may determinasyon, ipinahayag na siya mismo ang lalaban kay Julius, matindi niyang pinuna si Julius, sinabing mas malala pa ang kanyang kawalan ng klase kaysa sa kanyang mga nakababatang kapatid, at hindi niya matiis na may tulad niyang tumatawag sa sarili na Ginoo. Habang tumataas ang kanyang enerhiya, hinimok ni Nolan si Julius na kunin ang kanyang espada, hinango ang pagmamalaki ng Elmheim family style at nangakong uukitin ang pamana na yun sa kanyang katawan. Si Julius, gayunpaman, ay nanatiling walang malay, tinitigan niya si Nolan ng may mapagmataas na ekspresyon, walang pakialam sa banta sa harap niya. Habang sumugod ng buong puwersa si Nolan, mahinahong sinalo ni Julius ang kanyang espada gamit ang kanyang walang barang kamay at hinadlangan ang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay pinagnilayan niya ang ideya ng isang taong mas nagsikap kaysa sa iba sa paghasa ng espada. Tinanong kung sapat na ba yun para maging isang dakilang kabalyero. Si Nolan ay nanlumo, hindi maintindihan ang kanyang naririnig. Sa sumunod na sandali, lumamig ang ekspresyon ni Julius habang naglalabas ng napakalakas na aura mula sa kanyang katawan, nilinaw na hindi sapat ang ganitong pagsisikap. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Julius ng mahigpit ang espada ni Nolan at binaluktot ito. Isang malakas na surge ng enerhiya ang dumaan sa talim at tumama sa kamay ni Nolan. Nagulat si Nolan nang matanto niyang ang enerhiya ay magic, partikular na apoy. Tumugon si Julius nang may kumpiyansang ngisi, iginiit na ang pinakamalakas lamang ang may karapatang mamuno. Kaagad pagkatapos, sinipa niya ng malakas si Nolan, na nagpahagi sa kanya pabalik at bumagsak sa lupa sa kalayuan. Mabilis na tumakbo si Vigor palapit kay Nolan nang may kitang pag-aalala. Sina Cheetah at Enos ay nasa kanyang tabi habang si Nolan ay dumadaing sa sakit at umuubo ng dugo. Sinusuportahan siya, sinubukan siyang patayuin ni Vigor, lalong lumalim ang kanyang pag-aalala nang mapansin ang paso sa kamay ni Nolan. Sa oras na yun, humakbang si Lillian nang nakangisi at ipinahayag na nagugustuhan niya ang mga lalaking naniniwalang superior sila. Aniya, ang gayong kayabangan ay nagpapagusto sa kanya na durugin ang kanilang pride. Naguluhan si Vigor sa kanyang mga salita. Nagpatuloy si Lillian, sinabing tuturuan niya ito sa napaka-espesyal na paraan, habang pabirong sinabing ang balbas na lalaki sa kanyang tabi ay walang silbi para sa kanya. Pinagmasdan ni Julius ang sitwasyon, ngumisi at ipinahayag na kasalanan ang maging mahina. Aniya, ang pagkuha ng ninanais ng isang tao ay isang pribilehiyong nakalaan lamang para sa malalakas. Itinuro rin niya na ginagamit ni Aster ang kanyang sariling kapangyarihan upang magtipon ng mga kakampi. Samantala, sa kabilang panig, tahimik na nakatayo si Aster, pinagmamasdan ang lahat sa kanyang paligid. Ang kanyang mga tauhan ay sapilitang minamarkahan ng shock symbols ng mga tauhan ni Julius, nahihirapan at sumisigaw ng tulong habang sila ay nalulupig. Ibinaling ni Julius ang kanyang atensyon pabalik kay Aster at sinabing, sa huli, siya rin ay tatayo sa hanay ng pinakamalakas. Tinanong niya ang direksyon ng kinabukasan ni Aster, tinawag siyang kanyang pinsan. Walang pag-aalinlangan, sumugod muli si Aster upang tamaan si Julius, ngunit walang epekto ang kanyang pag-atake. Mahinahong inactivate ni Julius ang kanyang fire mana at hinawakan si Aster sa lalamunan, hawak siya ng mahigpit, sumisigaw si Aster sa sakit habang sina Vigor at ang iba ay nanunood na may lumalaking pangamba. May kayabangan, tinanong ni Julius kung yun ba talaga ang kapangyarihan ng Seven Wings, ipinahayag ang pagkadismaya dahil may inaasahan siyang mas kahanga-hanga. Nahihirapang huminga, mahinang nagsalita si Aster, itinuro na beses pa lang siya natigil ni Julius, at hindi dapat masyadong mag-alab dahil doon. Sa sandaling yun, nagbago ang ekspresyon ni Julius nang may napagtanto siyang mali, hindi lamang lumalaban si Aster, sinisipsip niya ang kapangyarihan ni Julius, mabilis na naunawaan ni Julius na ito ay rotation, at sinisipsip ni Aster ang kanyang magic, bago pa man makapag-react si Julius, sumalakay muli si Aster, sa pagkakataong ito, ang impact ay nagpahagis kay Julius pabalik, bumagsak sa lupa sa kalayuan.
Si Aster ay nagsalita ng mahinahon, sinabing napakaraming sinabi ni Julius kaya hindi siya nakinig ng maayos, hiniling niyang ulitin muli ang kanyang mga salita, lalo na ang bahagi tungkol sa mga mahinang mananatiling tahimik, habang binibitawan ang mga salitang yon, tinitigan siya ni Aster ng may malamig at matinding tingin. Si Julius, ngayoy puno ng galit, ay nagninggas sa galit habang nagsisimulang lumipat ang balanse ng labanan.